Kakaiba yung lasa niya mga best. Nasubukan niyo na bang umuya ng bato? Sa isang bayan sa Tarlac, kinakain daw nila yan. Medyo weird lang itsura niya, mukha siyang garapata, Charis. Pero sabi nila masarap daw ito pag pinartner mo ng suka. Kilala din ito sa tawag na bato-bato ng ilang tindero. Isa itong exotic street food na piniprito at binibenta sa tabing kalsada at the best daw itong isasawsaw sa maasim na suka. Oh my God! Ang isang content creator na kilala namin mula sa Nueva Ecija, patong-bato na raw. Kaya dinayo pa raw niya ang misteryosong street food na to sa Tarlac. Daming food tripan. Gaano pa talaga kasarap at ka-espesyal yan? Kaway-kaway sa may hiling magtusok-tusok dyan sa tabing daan. Alam niyo ba na ang konsepto ng street food ay buhay pa noong panahon ng ancient Greeks at Romans? Dati kasi hindi lahat ng bahay ay may kusina at ang karaniwang tinitinda sa kalye ay mga piniritong isda. Dito sa atin sa Pilipinas, lahat na yata ng klase ng pagkain pwedeng ibenta sa tabing kalsada. Ito, ano po ito? Carbonara po. Carbonara, street food, matindi. Dito sa street food na tinitinda natin, ano po ang pinakamalakas ano? Sopas po, lahat naman po ng tinda ko. Bakit lahat ng tinda mo talagang malakas ang benta? Bakit? Siyempre may kasamang love yun, kaya masarap. Dito sa kabilang Tarlac, ang malakas naman daw sa masa sa street food. Ito. May nahanap akong bato ng manok. O hindi ang garapata ha? Ang tawag dyan ay bato ng manok. Dinadayo pa raw yan. Ako po si Alri Antonio, food vlogger po ako ng Nueva Ecija. Nag-post ako kung ano yung mga pwede kong i-food trip at i-cover sa aking vlog. At isa po si tatay sa mga tinag sa akin ng mga netizens. Kaya nagkaroon ako interest lalo kasi nalaman ko nakakaiba yung binibenta niya. Yung bato kasi ng manok, siya yung klase ng street foods na hindi mo mabibili basta-basta kung saan-saan lang. Hindi lang ito unique mga kapuso. Limited edition din daw ito. Hindi araw-araw na kuwan meron siya. Bibira lang. Sa isang linggo, mga 3 beses meron. Kaya pag meron, nag-i-stack na ako. Sa araw na to, abasingwerte tayo. May tindang bato-bato sa tatay. Sabi nila guys, mas masarap daw ito kapag may suka. Kaya lalagyan natin ng suka to guys para mas ma-feel natin yung bato-bato sa tinda ni tatay. Tikman natin to ah. Oh my God! Para lang din siyang atay ng manok, pero in fairness, bato-bato yung tawag sa kanya, pero malambot siya. Sa ibang lugar, ang tawag na bato ng manok ay tumutukoy sa balon-balunan o gizzard. Pero sa kabilang Tarlac, ang tinutukoy nilang bato ng manok ay ang spleen. Ang chicken spleen ay bahagi ng immune at circulatory system ng manok. Hindi ito parte ng kanilang digestive organ. Ibig sabihin, hindi ito tumutulong sa pagdurog ng pagkain. Pero ang function nito ay sumala ng dugo katulad ng atay. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Kung susubok ng kakaibang pagkain, nariyan ang posibilidad na magkaroon ng kakaibang reaksyon ang ating katawan. Hinay-hinay din tayo sa ganitong klase ng street food, mga kapuso. Dahil ang ilan sa mga ito, tulad nitong bato ng manok, ay mataas sa uric acid at cholesterol na dapat iwasan ng mga may gout at high blood pressure. Kahit anumang pagkain man yan, kapag sobra po ay hindi maganda para sa ating katawan. Dapat in moderation tayo. Wala naman talagang bawal, pero dapat binabawasan natin ang dami ng ating kinakain. Bato-bato sa langit, ang guilty sa pagkain ng street food ay huwag magagalit. Nagadaang Kuya Kim.